Pilipino, DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Calastras. Magandang umaga po at welcome sa Lapid Fire. Ito po si Atong Ma. Kaya po ng dati mga kaibigan, mag-aanyaya po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Siyempre po, muli tayong tatalakay ng mga mahalagang issue na pag-uusapan po natin ngayong umaga. Sa mga nakikinig po sa atin na nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating mga linya ng komunikasyon. Ang landline po natin kung saan maaari kayong tumawag ay 412-0288. Ang ating po naman text line ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. nagbitiw na po bilang MMDA chairman si Francis Tolentino. At siya po ay hindi na rin makakasama sa mga kandidato ng administrasyon at ng Liberal Party para sa mga kandidato nitong senador. Si Pacquiao naman po desidido na. Desidido na ang desidido na po siya na tumakbo ring senador. Siya po kahit na independent daw tatakbo siya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Well, mga kaibigan, pag-uusapan po natin yung mga pangunahing balita na yan ngayong umaga.
At siyempre may mga iba pa tayong issue na dapat pag-usapan. At yun nga po, kahapon ay balita na no, yung pagpanaw ni dating senador, executive secretary, congressman Joker Arroyo, human rights lawyer noong panahon po ni dating Pangulong Marcos. Oo. Ngayon katakot-takot po ang papuri dito kay Joker Arroyo na ika nga po talagang kung buhay lang siya, palagay ko para siyang lumulutang sa langit, sa mga ulap, para siyang nag-i-slide sa mga rainbow, di ba? Oo, tama. Nagpapadula sa mga rainbow dahil sa gaganda Oo, ng mga ika nga po'y papuri. pinauulang papuri Oo. para sa kanya ng mga taong nakakakilala sa kanya, si Joker Arroyo. Okay naman niya, magaling naman niya. Pero mas magaling, mas umanga ako dyan kay Joker Arroyo nung siya nasa panig ng oposisyon Oo, nung panahon ni Marcos. tama. Pero nung siya po, nabigyan na ng pwesto, nakatikim na. Ganun naman talaga Oo. Yung mga maiingay, Mm. ano yan magagaling yan pagka yung kontra Pag sila po, ang binigyan mo ng pagkakataon na Ayan. maluklok sa pwesto, hindi naman sa sinasabi kong marami rin naman nagawa yan si Joker Arroyo. Bilang isang executive secretary, siyempre kung ano yung administrasyon nun, nakatulong naman siya para hindi mapatalsik sa pwesto yun, yung dating administrasyon ni Cory Aquino, kahit na sangkatutak ang nangyaring kudeta ni Gringo Unasan. Di ba? Oo. Kung matatandaan po ninyo. Isa yun si Joker sa mga managers ng administrasyon ni Pangulong Cory Aquino para hindi mapabaksak yung kanyang pamahalaan. May kanya-kanya silang mga papel na ginampanan. Kaya nga lang sinasabi natin marami tayong ganyan ngayon. Oo. Kaya lang ngayon puro mas pulpol. Ito talaga mga brilliant naman yan Oo, Oo. totoo. As a yan, lawyer, magaling yan. brilliant yan as human lawyer. Kaya lang yung pagiging effective niya, yung mas epektibo siya kung siya nasa kabilang panig Mm. kaysa yung siya ay yung kasama ng Administrasyon. administrasyon. Mas effective siya nung panahon ni Marcos bilang human rights lawyer. Si Binay wala yan nun Oo. Atchoy lang yan Saka yung Arroyo talagang Oo. nung impeachment trial kay Erap, Mm. talaga nag-shine si doon, si Joker, Joker Arroyo. Oo. Hindi nila kayang baliin yung mga argumento niya ron Bilang abogado at saka human rights lawyer, talaga magaling si Joker. Mm. Kanya nga lang, hiningi ng pagkakataon, mapasama siya sa gobyerno Alam mo, pag ang tao kasi napapasama na sa gobyerno, medyo nakakaluan Oo. Kahit na matino ang layunin, kukunti yung tao na nakakapag-resist, katulad sila Duterte. Mm. Di ba? Oo. Kahit anong gawin mo yata dyan Ay, pag Oo. Ayaw sumali sa katarantaduhan Oo. Di ba? Ang gusto nila, desidido sila na yung kanilang idea, yun ang maisulong nila. Ultimo nga, ba't lalayo pa tayo, hindi lang naman si Joker. Oo. Itong mga nagpapanggap ng mga kaliwa. Oo. Yan si Binay, yung pala kaliwa ang bulsa. Lalim pala ng bulsa sa kaliwa. Sabi nga ni Ka Jerry Yap, di ba? Oo. Yung Kaliwa pala bulsa si niyan. Binay. Gusto lagi kaliwaan. Kaliwaan. Tama. Kaliwaan tayo Sino mga naging kaliwa ang nalagay sa gobyerno na malinis? Mm. Tignan nga natin. Si Di ba? Llamas lang di ba? Yan lang mga party list na yan. Nasaan yung pork barrel nyo? Mm-mm. Di ba? Tama. Nasaan? Oo. Ba't di nyo may paliwanag? Sabihin na natin, di kayo kasama sa pork scam. Mm-mm. Nasaan? Saan nyo dinala? Hindi ginamit. Maipaliliwanag nyo ba? Hindi ba? Oo. Yan ang hirap po. Bali ba party list yan. Mm. Alam mo naman ang representation ng party list. Mm. Pagdating sa pera, pantay sila Mm. sa regular congressman, di Pa ba? si Joker, hindi tumanggap ng pork barrel. Ayun. Yon. Hindi Isa siya pa yun. At pwede. saka yan, ang nagtatag, 50 na nagpatibay ng konstitusyon. Mm. Yan ang pumikap ng mga tao. Mm-mm. Pumili. Pumili.
Para sa 1986 Constitution. Kaya parang Arroyo. Ayun, ano isa sa mga ano niya yun, Yung naging Constitution. may pagmamalaki ni Joker na hindi siya tumanggap ng pork barrel. Mm. 'Di ba? Parang Yun ang si Mayor pinakamaganda Lim. kasi yun ang magpapatunay na wala kang hangad na Material. mangupit eh. Mm. 'Di ba? Mangupit Hindi yan. katulad sila Jinggoy. Oo, kupit dito. Sabi ni Jinggoy nung nabulgar yung pidap, Oo. binulgar naman niya yung dap. Mm. Ibig niya sabihin, masama yung dap Oo. kapag ka hindi pinakialaman yung pidap. Oo. Ngayon, kung sila patuloy na nagnanakaw sa pidap, Oo. hindi masama ang dap. 'Di ba? Baligtad. Kaya nung nabulgar na siya, binulgar niya rin yung dap. Ang Eh di sana, nung hindi pa nabubulgar yung pidap, binulgar mo na yung dap. Doon talaga malinis tama. yung Oo. hangarin Ang niya. ibig niya sabihin, dapat sa buhatan tayo rito. Kayo rin eh. Kailangan pag Parang ganun. nagnanakaw kami, Nakaw din huwag niyong kayo. pakialaman. Oo. At magnakaw na rin kayo, hindi rin namin kayo pakikialaman. Yun ang ibig sabihin eh. Oo. Eh ganun ba ang public service? Oo. Ganun ba ang public office? Eh, hindi naman ganun yun eh. Mm. Di ba? Tama. Kaya ang liwanag mong katarantaduhan yung mga pinagsasasabi ni Jinggoy eh. Oo. Eh kahit pa sabihin mo illegal yung DAP, ikaw ang pinakahuling tao na pwedeng kumwestiyon. Mm. Di ba? Tama. Kasi nga, nabulgar yung PDAP eh. Mm. Eh, masama pala yung DAP. Sana binulgar mo. Nung hindi pa kayo, nagsasabuhatan ni Napoles. Oo. Di ba? Para ika nga po, nagmamalasakit, lalabas na nagmamalasakit kayo sa kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Huwag po muna kayong alis mga kaibigan, magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa 8 Trimedia Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and that. It's 9:30 BBC in Minute. Myanmar. This is still a The developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng Kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kabutihan, Para sa kapayapaan. karunungan at edukasyon. Upang may progreso. Kasipagan. Upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat Pilipino. DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ho? Ito namang si Pacquiao. Si Tolentino pala. Tolentino. Ito si Tolentino po nagbitiw na bilang chairman ng MMDA. Metro Manila Notorious Development Authority. Kaibigan, no? Ngayon, itong si Tolentino po, alam mo, mabuti na nakapagpipigil tayo. Hindi na. Kasi minsan yung dila natin talagang ang hirap pigilin yan di ba? Ngayon, ito si Tolentino po. Nagpahayag na siya tanggalin na rin sa LP. Ito po'y kasunod nung karumal-dumal na ginawa niya sa Laguna. Parang krimen lang no? Karumal-dumal na pagdadala niya ng Playgirls doon sa kay Agaraw. Ano ba? Parang booking agent ng Playgirls. Bugaw. In English ko lang booking agent. Bugaw. Masama yun Nagbubugaw ka ng mga kababaihan government official ka. Kaya nga kinasuhan siya ngayon ng violation nung sa ethical standard. For public official. Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees of the Philippines. Sa wakas napansin nila yung code na yun, paulit-ulit tayo nagsasabi nun. Kasi nga po, bakit ka magbubugaw? Tama. Pambubugaw yun Kahit ano pa sabihin mo. Hindi ka promotion. Ano ba yung MMDA? Promotion agency ba yan? Kayo ba'y exporter ng entertainer? Kami nung araw, kami mga entertainer sa Japan. Ito, ang pinopromote mo, entertainer Entertainer. Entertainer. Oo nga Entertainer. Ano pinanggastos niya dyan? Yun ang question. Pera niya ba o baka pera ng gobyerno, allowance sa gobyerno? Hindi na yun, doon pa lang bagsak na siya ron sa Code of Conduct and Ethical Standards. Kasi nga po, yan yung malimit namin sinasabi. Dapat lahat ng public officials alam yan. At saka dapat pumasa sila sa examination. Yan ang examination. Pari-review sa kanila yan, di ba? Ipaliliwanag isa-isa tungkol dun sa mga rules na nakasaad dyan, kung paano dapat mag-perform ang isang nasa pamahalaan. Kaya ikaw opisyal, kaya ikaw pangkaraniwang empleyado. Tama. Hindi ba? Marami yan maraming mga tuntunin yan Sa bawat tuntunin, dapat may seminar yan yung buong para dyan lang sa batas na yan. Kung paano dapat tumupad ng kanyang tungkulin bilang isang public official o kaya public employee. Di ba? Tama. Hindi lang tumupad, kundi paano ka dapat makita ng tao. Di ba? Sa pagtupad mo ng tungkulin mo. Kasama yun Masyadong mataas talaga ang pamantayan ang barometro na kwalifikasyon para sa isang magtatrabaho sa gobyerno. Kasi hindi ito private Government ito A public office is a public trust, sabi nga sa inyo public office is a public trust ken. Ginawa niyong basurahan hindi pagtitiwala Hindi ba? Tama. Kaya ang mga kaibigan, dapat yan, matagal na namin sinasabi, kahit yung mga kakandidato, dapat requirement yan na ibigay ng COMELEC, di ba? Ikaw ba nakapag-seminar ka? At ikaw ba nakapasa sa written examination tungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards? Papasok ka sa gobyerno, katulad kayo. Nagsisipag-kandidato kayo. Hindi nyo na maalam. Ang tatakaw ninyo sa pwesto. Palibasa, hindi naman talaga pagsiservisyo ang intensyon ninyo sa pagpasok nyo sa gobyerno.
Tama. Kundi ang intensyon ninyo, panlamangan ang publiko. Oo. Di ba? Maliwanag yun. Lokohin ninyo. Nakawin ninyo yung buwis. Panlalamang yun eh. Ngayon, pag hindi mo alam yan, wala kang karapatan. Ako sisiguraduhin ko sa'yo, si Lito Lapid, hindi alam yan eh. Ay, naku. Hindi ba? Oo. Ang daming hindi nakakaalam yan eh. Alam nyo, sabi, Parliamentary procedure lang, di niya alam yun eh. itong Code of Conduct and Ethical Standards, pag yan nalaman na ng mga nasa public office, hindi na sila madidimanda ng anti-graft eh. Oo. Kasi nakasaad lahat yan doon eh. Hindi ba? Tama. Dalawa pala yan. Dapat pala pati yung pagka nasa gobyerno ka na. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat alam nila yun. Yun. At saka yung mga batas na yung katulad nung procurement law. Oo. Hindi ba? Tama. Dapat, halimbawa, pumasa ka na, no? Nabigyan ka na examination, nag-seminar ka, 3-day seminar sa Code of Conduct and Ethical Standards. Paliliwanag sa'yo. Ganito dapat ang magiging tungkulin mo pag ikaw pumasok na bilang empleyado, opisyal sa gobyerno. Nakalagay lahat yun doon eh. Ngayon, pagkatapos ng lecture, ng workshop, bibigyan ka ngayon ng examination. Kahit ba yun eh, fill in the blanks eh. Hindi ba? Oo. I-examinin lahat ng nakasaad doon para malaman na natutunan mo yun. Dahil pag natutunan mo yun, hindi ka magkakamali sa iyong mga gagawin sa gobyerno. Tama. Alam mo pala, pag nagkamali ka, sasabihin sa iyo, ba't ka gumawa ng ganun? Hindi ba alam na nag-examine ka pa dyan? Hindi ba alam yun? Hindi, alam ko eh. Ba't mo ginawa? Nawala ako sa sarili. Wala. Parang yung nagsayaw dun sa nalalaki dun sa Nagsayaw. nawala sa sarili. Oo. Di ba? Sipin mo, Nakalimot! daga ng anong babae. Ako po. Di ba? Sipin mo, shining yung ilong mo. Ba't di ka mawawala sa sarili? Wala. At tumuwad pa sa harap mo. Di ba? Ang nawala sabi sa ni sarili. Francis Tolentino kahapon, ang pagkakamali lang daw niya, hindi niya pinigil yung pagsasayaw. Nako, Hindi niya pinatigil. Wala. Paano mo pipigil? Ikaw nagdala ron. Tolentino, Diba? nabobola na lang. Wala to, pati sa sa pagre-resign, lalayas ka na lang, umaarte ka pa. Sisinungaling ka pa. Talaga namang magre-resign na siya eh. Malapit na filing eh. At saka alam niya. talagang aalisin siya sa Liberal. Oo. Binigyan lang siya ng graceful exit eh. Di ba yung tinelegraph na nga sa kanya yun? Magpasya ka na kaysa antayin mo pa yung sanction. Friday, yung bukas. Yung resulta ng investigasyon sa'yo. Inunahan niya lang yun eh. Pinre-empt lang eh. Sinabi siguro sa kanila, ikaw na yung magkusa. Para hindi ka nakakahiya. Hindi ka kahiya-hiya. Hindi ba? Sabi nga ni kahapon Tapos pagyayabangan mo kami. Sabi nga nila Sherda kahapon ano daw yan, sana magsilbing aral sa mga pumapasok sa politika. Nabigyan mo ng dignidad lahat ng tao, lalo na yung kababaihan. Tama. Halimbawa, bago ka kumandidato, baka ikaw may babae ka. Hindi pwede yan. Eto naisip ko lang, nasampulan na siya dun sa sa Code of Conduct eh. Paano tong si Erap na lantaran yan sabi ko. Lantarang binubulgar niya yung dinidisplay, mga babae niya, mga anak niya sa labas. Kaya nga sinasabi ni Erap, hindi naman masama yung ginawa ni Tolentino. Kasi tamaan siya dun eh. Kaya nga kinakanlong niya yung mga gumagawa, yung mga magnanakaw, katulad ni Binay. Diba? Para magmukha silang marami. Ngayon, pag marami na tayo, ang masama na yung gumagawa ng mabuti. Oo. Hindi ba? Tama. Sila na nanganganib eh. Hindi ba? Mangongonti na yan eh, kasi dadami tayong mga magnanakaw. Gusto nga ni Erap lahat ng tauhan na kunin niya, magnanakaw lahat eh. Sino ba mga kasama niyan? Puro magna. Magyayabang pa pati yung kalbo, si Jokno. Oo. Bay, kung magsalita, akala mo napakagaling na ekonomista, gago. Yung Benjamin Joe. Kung magaling kayo, hindi napatalsik si Erap. Ba't nagnakaw yan? Di ba? Bakit hindi niya sinaway, no? Alam mo palang, kung makakantsaw ka ngayon sa gobyerno ni Noynoy Akala mo matino kayo. Akala mo matino, 2 taon lang kayo sa gobyerno. Nagnakaw pa kayo. Di ba? Tama. Sana kung hindi.
Sana kung nasamahan mong gobyerno, hindi nagnakaw. Yun. Eh, nakakahiya yan, napatalsik pa yan eh. Nakulong pa, nasintensyahan pa, Mas convicted pa. Kala mo ngayon kung sinong moralista magsalita. Ano? Yung mga pangkat ni Erap, di ba? Yung Briones. Kaya naglulutangan yan kasi may balak talaga si Erap tumakbong presidente. Gustong-gusto niya yan eh. Kasi yung pagtakbo niyang presidente, unang-unang gagawin niya, pasusunog niya yung dokumento na siya convicted plunderer. Di ba? Saka yung mga ebidensya laban sa anak niya na nakakulong ngayon. Sa pamilya niya. Pati nakasampa pa laban kay Gia at saka kay JV sa ombudsman. Oo. Meron, no? Gustong ano niya, magbangong puri. Paano, yun ang sinasabi natin eh. Hindi mo na mababago yung katotohanan. Lalo ngayon eh, maunlad na ang technology, alam na sa buong mundo yan. Tama. Tatago mo dyan, di ba? Oo, tama. Kasi alam, ang pagkakaintindi niya, mga Pilipino, madaling makalimot, tsaka mangmang yan mga yan eh. Yan ang tingin niya eh, sa mga butante. Bigyan ko lang ng pera yan, boboto rin ako niya, kahit pinalangya ko yan eh. Sus Mario Jose. Di ba? Kahit pinagbayad ko pa sa ospital yan eh. Di ba? Dapat libre, pinagbayad ko yan eh. Pagkatapos kong pangakuan yan eh. Lahat ng pinangako ko, hindi ko na tinupad, pinarusahan ko pa sila. Ayan. Ay makakalimutan nila yan pagka nabigyan ko yan ng 1.5. Tsaka ng cellphone na gawan China. Naku. Yung China, mga gawa sa China. Yung pag chinarge mo, sasabog. huwag kang hahawak. Huwag mong hawakan. Masusunog ka, baka kala ninyo. Dapat may kasama kang bumbero, no? Pag chinarge. Ang baterya nun, alam mo kung ano? Bibigyan ka ni Erap ng cellphone. Ang baterya nun, Motolite. Motolite. Baterya ng kotse, Sandali, sabog. Ito, cellphone nyo, ha? Ang baterya yung gawa doon sa tundo. Ay, nako, ito si Tolentino, balik tayo. Ano si Tolentino, ang dami pang sinasabi kasi humingi raw siya ng sa kanyang ginawa. Bagamat hindi niya inaamin na siya nagdala nun. Kahit di mo na kailangan aminin eh. Nasa litrato na eh. Matagal mo nang kasama yan eh. Di ba? Lagi niya nang lagi niya nang dinidisplay mo. Kahapon nandito yun ah. Yung Playgirls. Sa programa ni Kwan eh, ni Shalala eh. In-interview rito eh. Para bigay yung panig. Nagsayaw pa nga dyan eh. Gano'n? Hihiga sana ako eh. Magiging viral yun, yari ka. Magpapasyahin sana ako sa ilong eh. Mga kaibigan. Ngayon. Pero alam mo. May sarili silang paliwanag dyan, pero ang talagang burden nasa public official. Dahil ikaw official ka ng gobyerno, hindi ka dapat gumagawa niyan. Dapat kayo ngang halimbawa, kayo modelo ng kabutihang asal. At kayo dapat ang nagtuturo sa mga taong ang akala sa ganyang paraan sila dapat yumaman at guminhawa. Hindi yan ang paraan, tuturo mo sa kanila. Di ba? Meron mga pagkakataon para sa inyo na nakalaan, mabubuhay kayo ng maayos. Huwag mong gawin yan, di ba? Tuturuan mo ng posisyon eh. Ang tinuro, hindi. Kama Sutra eh. Tinuturuan pa ng posisyon. Saka nakasuot ng t-shirt niya eh, no? Francis. Dog style. Diyos ko. Ano, no? Nakasuot ng t-shirt na pangalan niya. Ganda, no? Yun ang maganda. Isip mo, nag-uubad yung babae, o kaya kumakanyod doon, o ginagawa. Tapos, nakalagay, vote Francis Tolentino. Kumakanyod, naku, Diyos ko. Di ba nung nagsasayaw sila sa Laguna, nakasuot sila ng t-shirt na Tolentino? Bubuka-buka ka yung babae, nakalagay, Francis Tolentino. Ang ating i-vote. Hindi pa. Maganda yun, ano? Bakit kaya no? Talo. Kayo, ha? Ba't yun kaya naiisip yung mga ganun, ano? Kung gusto, tayo rin, ba't natin naiisip yun? Sa Tolentino, puro mali na. Sila lang ba? Yan ang pinakamatindi. Yung una, nag-traffic yan sa doon. Nabisit ng tao. Tama talaga yan eh.
Pero, dapat doon pala nag-resign na siya ron eh. Sa MMDA. Di ba may ano siya, no? Online petition? Oo. Kinukonsinti pa siya. Di ba? Eh, nung pumasok na yung HPG, dapat talaga, kung makapal talaga ang mukha niya, nung wala pa yung HPG, nun man lamang italagang HPG sa EDSA, nag-resign na rin siya. Kasi sampal na yun sa pagmumukha mong makapal eh. Di ba? Nung merong hinuling MMDA, yung MMDA, nahuli na kitang-kita. Kasalanan pa nung ano eh. Sabi ni Francis, dapat i-demanda rin yun. Wiretapping daw kasi ni-record ang dami nagalit sa kanya. Gagong ano na eh, kalug na utak nito, wala na sa, parang si Erap na mag-isip. Saka si Binay, ganyan sila. Yung mga gago, isipang gago yun eh. Mga kaibigan eh. Gago mentality. Yan, tama. Self-destruct ang ginawa. Hayag-hayagan na, ipipilit pa eh. Ipinahintulot na sa pagkakamali. But ito, tama. Yung sa katarantaduhan niyang extortion sa MMDA, hindi siya naparusahan. O dito ka pinarusahan ng tadhana, gago. At saka alam mo, wag mo sabihin kahit nag-resign ka na eh, nabalik ang ano sa'yo, ang respeto sa'yo. Wala kami respeto sa inyo. Lalo ka na, may nanay ka. Ewan ko kung may asawa ka. Meron yan. Hindi, may asawa yan eh. Sinasama niya nung araw dun sa press club eh. Kasi nag-opisina pa yan dun eh. Kaya lang, ang hindi ko alam, iba na. Hindi ko na masabi. Para kasi yayadab na walang ka ng boses. Oo. Meron tayong caller eh. Gustong magtanong sa SSS, dati raw nating caller sa kabilang himpilan. SSS. Para bang tayo yung chairman ng SSS? Hindi bale, tanungin natin, baka kanyang meron siyang gustong isiwalat o idulog para makarating sa pandinig ng mga kinauukulan. Pakinggan po natin, hindi ko alam ang pangalan eh. Sige ho. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ka-Percy. Dati mo ang caller sa kabila. Opo, ano pangalan po ninyo? Nonoy Ballester po. Opo, Mr. Ballester. Alam nyo kasi, Ka-Percy, na napakinggan ko kanina sa radyo, na ang sabi nito si Congressman Colmenares, na ang pumipigil daw ng 2,000 increase sa SS pensioners, etong si Enrile at si Nancy Binay. Ang purpose daw nito, para daw wag bumango ang administrasyon. May punto siya ron tingin ko. Ngayon, pero, kung totoong sincere yung majority sila drilon, bakit hindi nila daanin to sa botohan? Lumalabas ngayon to, psychological warfare to. Na ayaw nilang aprubahan din to ng majority na ang mapagbibintangan itong minority. Anong basa nyo rito, Ka-Percy? Salamat po. Sige po. Ayun po, si Mr. Ballester. Ngayon, ako wala naman ako masasabing gaano dyan. Kasi unang-una, hindi ko alam kung ano yung gustong isabatas na yun. Yan yata yung may kaugnayan din kay Cynthia Villar. Siya yata ang panukala na taasan ng pensyon, di ba? Ng 2,000. 2,000. Hindi pa yata maaprobahan. Kasi yan ho, ang dapat nyong mapansin dyan, ang gobyerno natin ngayon kahit saan sangay, personalan eh. Kung hindi sila makikinabang sa mga panukalang batas na dapat nilang ipasa, baliwala sa kanila yan. Pagka ang batas makakaapekto sa kanila, hindi nila ipapasa yan. Kasi pag pinasa nila yan, mababawasan ng pork barrel natin. Baka yan ang lalong ilagay yung pera natin. Yung pera ng pork barrel, baka yun ang gamitin para dyan. So, pinoprotektahan lagi nila, sarili lang nila. Yan nga yung usapin ngayon eh. Mabuti na, demanda ito si Tolentino ng tungkol dun sa Code of Conduct and Ethical Standard eh. Nakalimutan na yan. Huwag mo sabing pagkataas-taas ng pwesto ni Enrile, senador, naging speaker, naging Senate President. Sipin mo, kulang na lang maging presidente yan. Nasa kanya na lahat ng talino. Natakasan niya yung bilangguan. Kasabuat mo lang si Bersamin, okay na. Diba? Kahit na ganon, tanong nyo sa kanya,
Hindi ba yung ginagawa nyong yan, paglabag pa rin Sa Code of Conduct. sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees? Tama. Yan ang sinasabi natin Kaya yan, napakahalaga niyan. Yang sila, i-require lahat ng gustong pumasok sa gobyerno, pati mga kakandidato, kasama ng kanila dapat mga Certificate of Candidacy, kasama yan. Kahit nasabihin mo pang interest yan ng publiko, magtataka pa kayo kay Enrile. Nung kumandidato senador yan sagot ko kayo. Oo. Gusto Ngayon, ko wala happy na. ka. Oo. Sino ngayon ang happy? Di ba sila lang? Oo. Doon sa PIDAP? Sinagot pa ba tayo? Wala na. Wala na, busy na ho Yung telepono, kumbaga sa kwan Sagot ko kayo. Nung tumawag ka na, Kenneth B. Rich. sabi nung telepono, landline Ngo. Ayaw sagot. Nandun pala si Edward Si Tan. Edward. Edward Tan. Yung sumagot pala si Edward Tan. Mga kaibigan. Wala akong masasabi diyan kasi kapakanan ng marami yan. Pagkapopondo, pagkagastusan ng malaking pera ng taong bayan, wala yan. Hindi nila uunahin yan. Unahin nila yung walang kapararakan. Oo. Katulad si Tito Soto, tatakbo na naman. Gusto pa, number 1 ipasambil. Kung makapagsalita, ang galing Alam mo niyo si Grace po. Alam mo niyo si ganito. Si Binay. Dati kay Binay. Ngayon. Grace po naman di ba? Grace po na siya. Alam mo si Grace po. Ito mahilig to sa graceful Graceful exit. Di ba? Oo, tama. Puro salita lang naman. Di ba? Ano na ipasambatas niyan? Seatbelt law. Wala. Yung batas na hindi na ipapatupad. Oo. Na walang kabuhay-buhay. Di ba? Oo. Mga kaibigan, ayun na ipasambatas niyan Pagkatapos yan ang mga aasahan mo, ipapasa itong SS kasi poponduhan ito ng malaki. Bande, teka muna. Oo. Magkano kami riyan? Di ba? Napakarami yung batas. Ito lang yung batas sa yung Magna Carta ng yung ano tawag doon yung Migrant Workers Act of 1995. Ilang beses pa lang binago ng Kongreso at Senado. Alam mo ba na hindi sila kumonsulta sa mga apektadong sektor? Hindi nagkaroon ng public hearing. Oo. Basta nila inamyendahan. Kasi sa ilalim ng 1995 Migrant Workers Act, after 10 years na maipasa yun, o after 5 years yata, maipasa yun, ina-abolish na sa batas na yun. Yung POEA at saka yung OWA. 5 years lang, no? Sa madalit sabi, kung 1995 yun, 2000, abolish na yun. Wala na. Ngayon, habang abolish na yun, kumukolekta sila ng pera. Aba? Hindi alam ng publiko. Nakipagsabuatan ng yung mga organisasyon ng ng migrant workers Yung mga involved sa overseas, tumahimik sila. Ako lang kumu-question diyan. Ngayon, ito nagkaroon pala ng amendment yung batas na yun. Pero yun naganap administrasyon na ni Gloria. Ipinasa yun administrasyon ni Ramos. Oo. Dapat ipatupad yung abolition ng OWA at saka POEA sa panahon ni Gloria. Tama. Panahon ni ERAP 2000. Ni ERAP. Pagkatapos, tumahimik sila. Oo. Hindi nila napuna na effective na pala dapat yung pag-abolish doon. Kasi, nagkaroon ng mga yung nagkaroon ng impeachment labang kay ERAP na overtaken ngayon. Nakalimutan, natabunan ngayon yun, hindi walang nakapuna. Sinamantala nila yung pagkakataon na yun, nung makaupo si Gloria, para silang mga yung mga magnanakaw na sa gabi, maatake. Sa gabi na nag-amyenda sila sa batas na yun.
para hindi matuloy ang abolition. Oo. Ngayon ito, 2 beses ginawa ang amendment. Sino mga nakaupo? Sila Villar din eh. Si Manny Villar eh. Yan, si Jinggoy Estrada, kasabwat yan. Lahat ng may kinalaman doon, puro walang yayan, laban. Kaya magpapanggap kayo ngayon, kunyari nung sumabog yung balikbayan box ng mga OFW, kunyari, nagmamalasakit sa mga OFW. Hindi po. O ngayon, ito matindi. Nung tinatalakay ko doon sa kabilang himpilan, yang si Attorney Alan Pagya na pumanaw na. Nag-research siya nung marinig niya sa akin ito. Una, hindi siya aware doon sa batas eh. Nung pag-aralan niya, totoo nga pala. Nag-research siya ngayon. Ni-research niya. Doon ko nalaman na nagkaroon pala ng amendment. Palihim. Walang public hearing eh. At saka hanggang ngayon, tahimik sila eh. O, nasa na yung Toots Ople? Ha? May Ople Policy Center yun, di ba? Naging utot Ople yata ito si Toots eh. Ha? Utot Ople. Ople. Sinasalaula mo pangalan ng tatay mo. Di ba? Talipandas din kayo eh. Isipin mo, ito matindi. Sabi ni Attorney Alan Pagya sa akin, ang mabigat dyan ito. Nung umiiral ang batas na yan supposed to be ay abolish. Hindi nila napansin. Nag-amend, ano tawag yung amyenda? Nag-amyenda sila sa batas. Yung pagitan na yon na inaamyenda ng batas, wala na dapat umiiral na POEA at OWA. Tama. Pero, sa panahon na yon, nangongolekta pa sila ng bayad. Naku po. Ang tawag doon, sabi niya, istapa. Kailangan ibalik nila yung pera. Na kinolekta nila na wala ng legal personality yung mga opisina na yon. Tama. Noong mga panahon na yon. Sabi niya, magkano yan? Kung 3 taon ang nakalipas, bago na ipasa yung amendment nila, sa loob ng 3 taon, araw-araw nangungulekta sila. Ang laki nun. Araw-araw may umaalis na OFW. Illegal na yun. Nagbabayad sa POEA, nagko-contribution sa OWA. De facto pala yung, de Tama. facto. Illegal na sila eh. Wala nang legal personality. Tama. Hindi ba? Ngayon, kinuwenta ni attorney. Kung magkano. Nagpunta siya sa website ng POEA. Ang estimate ng POEA, may umaalis tayo. Kung ilan libong OFW isang araw eh. Libo-libo yan eh. Sabi niya, pagpalagay mo nang yan nasa 2,000 na lang. Araw-araw. Times 10,000 mo. Bawat isang OFW. Ang laki. Ano yun conservative estimate na yun. Yung bayad sa processing fee at saka yung OWA contribution. May insurance pa eh. May insurance. Ngayon, kwentahin mo yun. Pinakamaliit na pwedeng magastos ng OFW bago siya makaalis, 10,000. Pinakamaliit yun. Na ikinontribute niya sa gobyerno. Binayad niya para sa serbisyo ng gobyerno. Na nangungulekta, wala namang... Hindi sila nag-e-exist dapat. Walang authority mangulekta. Hindi na sila dapat dahil abolish na sila eh. Anong taon siya na amyendahan? After 3 years pa eh, nung nakaupo na si Gloria. So, 2003. So, yung 3 taon na yon, lahat ng perang pumasok sa kanila through contributions, lahat yun, pwede nilang ibulsa dahil... Hindi, yun na nga eh. Pero paliwanag mo muna. Oo. Halimbawa, 2,000 araw-araw ang umalis. Ang laki, no? Na nakukolektahan mo ng 10,000. Bawat isa. O times 2,000 mo. Araw-araw yun. 20 million yun. Oo, 20 million. Araw-araw. Ilang taon? Ilang taon? 365. Sa madalit sabi, dapat yan ibalik mo. Nasaan yan? Illegal yung pangungulekta na yun. Na nangyari yun. Hindi ba? Ba't walang kumikibo? Nagkaroon ba itong mga hindoropot na ito? Sabihin ko sa'yo. Bakit walang si Jinggoy hindi kumikibo? Upo-oposisyon ka nun eh. Galit na galit kayo kunyari kay Gloria eh.
Oo. Pero sa pera ni Gloria, hindi kayo galit eh. Kasi nagsimula ang pork barrels scam, panahon ni Gloria. Oo. Ano sila want to sawa Hindi, wag na yun eh. Dito sa issue na to. Oo. Ano naging papel dito ni Jinggoy Estrada? Siya ang chairman ng Committee on OFW sa Senado. O ngayon, alam mo ba kung ba tahimik yung hinayupak na yan? Kasi, yung insurance company, siya pala sa kanya pala binigay. Kaya ito pa, si Villar, ano naging papel dyan? Siya ang Senate President. Oo, tama. Nung amyendahan yung batas. Kaya may pagkawalang yari niya si Manny Villar eh. Oo. Isipin mo, kaya pala nung kumakampanya siyang presidente, sa pagtakbo niyang presidente noon, laging nakabuntot sa kanya yung sip-sip buto na si Carmelita Dimson na wala na ngayon sa OWA. Oo. Mabuti naman. Yung baboy na Malusog. Administrator. Oo, yung malusog. Si Carmelita Dimson. Oo. 'Di ba? Oo. Salubong kanyari sila ng salubong doon sa mga OFW. Paano pera ng OWA yung ginagamit sa kampanya ni Villar? Ayun. Yun yung mga kinita nila doon. Kaya nga yung OWA na yan hanggang ngayon hindi maipaliwanag niyan eh. Kung magkano na eh. Ang perang nakolekta nila mula nung maitayo yung opisina na yan. Meron ka na bang nabalitaan na yan eh. Nagsagawa ng ng dineklara kung magkano. At saka sinabi ba nila kung ano na mga proyekto na naisagawa nila. Ginastos nila pera kasi ang pangalan ng opisina nila OWA, Overseas Workers Welfare. Meron ba kayong naging proyekto na ginamit ninyo sa kapakanan ng mga OFW yung pera nila? Pera nila yan eh. Oo, trust fund yan eh. Sa batas, trust fund, pera ng mga overseas Filipino worker yan eh. Ibig sabihin ng trust fund, pinagkatiwala lang sa kanila. Nangyari, pinagkatiwaldas eh. Pinagkatiwala mo, tapos binaldas nila. Pinagkatiwaldas ho namin ito. Nagkakatiwalian. Yung Katiwalian na. Ganun na nangyari. Kaya yan, laking question yan. Bakit yan ay trust fund kung saan-saan ninyo ginagastos? Alam mo ba na doon sa kaso na yon, katulad niyan, si Gloria Macapagal-Arroyo, may statement ng international United Nations Working Group. Working group, kaya ano-ano pa yan. Hindi na natin kailangan actually yan eh. Sintido kumun lang eh. Sinasabi nga nito kasi may abogado si Gloria na kinuha yung asawa ni George Clooney. Yung babae. Si Amal Clooney. Si Amal. Yung kanya naman kliyente nagkamal. Di ba? Ang abogado ni nagkamal yung si Amal. Kung tawagin sa English yan, amalgamated. Ay, lang ha. Ang layo, ano? Pinagdugtong-dugtong mo. Ang dulo niyan, amalas. Hindi, ngayon ganito, di ba sinasabi nga natin, kung ako si Pinoy, patuwid-tuwid na daang kay, natuwad tuloy tayo dun sa Playgirls eh. Alam mo, kung ako leader, sisiguraduhin ko na sa bansang ito ay umiira lang rule of law. Yun ang sinasabi natin, yan ang issue sa susunod na eleksyon kung bakit ang daming nagnanais na tumakbo sana si Duterte. Kasi yung rule of law, makikita mo yun sa Davao lang. Outside of Davao, walang umiiral na ganun ngayon sa Pilipinas. Ano ba ibig sabihin ng rule of law? Pag galit ka lang sa tao, pwede mong ikulong yan ng kahit na hanggang kailan mo gusto. Hindi gumagana yung proseso. Hindi ho ganun ang rule of law. Regardless po kung sino ang involved sa isang kaso, sa isang usapin. Tama. Katulad ng mga nakakulong sa bilangguang pangkaraniwan tao na hindi naman nalilitis pero nakabilanggo sila ron sapagkat wala silang kakayahan. Nalakarin yung kaso, puntahan yung abogado, mag-follow up sa husgado, ganun, di ba?
mga kaibigan, entitled lahat yan sa due process of law. Ngayon, si Gloria, mandarambong nga niya yan Oo. Mandarambong nga si Gloria. Oo. Pero kailangan natin patunayan yon sa batas. Tama. Sa ilalim ng proseso ng batas. Ngayon, asan ba ngayon si Gloria? Diba? Kaya nga nakakulong nga niya yan Saan? Sa ospital kasi yan niya mandarambong. Mandarambong. Teka muna, ano ba kaso niyan? Kinasuhan niya dun sa CP Di ba? Sa Yun PCSO. Ngayon, ba't hindi nalilitis? Simula nung makulong niya, wala pang hearing Oo nga. Di ba? Oo. Ando doon lang siya. Parang buro. Gagawin yung tosino si Gloria ron. Tosino. Ginawa nyo nang tosino si Marcos Oo, hanggang tusinuin na di ba tayo. hanggang ngayon nakaburo si Marcos doon? Hindi na sa nakaburol Ilocos, Nakaburo. Nakaburo sa Wala Ilocos, L, sa no? Ilocos, Wala Bigan. Ginawang tosino. Tosino. Subukan mo. Oo. Pati si Doña Josepa, di ba? Tosino na yun Oo. Sus Mariose po. Mawalang galang Ngayon, ibig ko sabihin, kung ako ang presidente, patuwad-tuwad na daang pa kayo, hindi tuwid yung daan nyo. Oo. Dapat, siguraduhin mo na sa iyong pamumuno ay umiiral ang rule of law. Kung wala kayong kaso kay Gloria, ba't hindi nyo payagang magpiyansa kamuka nung mga co-accused sa kasong yun? Lahat ng co-accused Nakasama niya sa lahat kasong ng co-accused na nakapagpiyansa yun na nga. Siya na lang Siya hindi lang pa. bukod tangi, No? Ba't sinabi na namin yan Oo. ba't kailangan pa Tagal-tagal natin na dito si Attorney Amal Amal. para i-depensa yung nagkamal? Di ba? Attorney Amal. Siguro kaya dahil Oo. nga naniniwala sila na walang makikitang justice si Gloria sa Aquino administration, kaya in-elevate nila sa UN. Yan. United Nations. Hindi. Tsaka ito rin gobyernong ito, naniniwala silang mahina yung kaso. Ang katunayan, nakapagpiyansa sa kasong walang piyansa. Yung iba. Yun ang tama. Yung pagbibigay ng piyansa kay Lamurato tsaka doon sa ibang co-accused. Tama yun Bakit? Kasi mahina yung kaso laban sa kanila. Ba't sila ikukulong kung mahina? Oo. Kay Enrile, mali yun. Bigat Yung pinayagan si Enrile na makapagpiyansa dahil for humanitarian reason. Dahil sa edad, dahil sa may sakit. Hindi yun ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi ng batas, para ka makapagpiyansa o payagang magpiyansa ng hukuman, kinakailangan patunayan mong mahina ang kaso laban sa iyo sa isang kaso na walang piyansa. Ayun. Napatunayan nilang mahina ang kaso ng mga co-accused ni Gloria. Ang katunayan, nabigyan sila ng piyansa. Di ba? Tama. Ba't si Gloria nandun? Ayun ang tanong natin Tsaka yung conspiracy yun Ibig sabihin, sa buhatan yun. Ang kasalanan ng An act of one, is an act of all. Bakit si Gloria natira? Yun Nawala yung all One Nawala lang. An act of one, Isa na ako Gloria. An act of one. An act of all, is not the act of others. Gano'n lang nangyari. Diba? Masamang president. hindi dahil sa mali yun Oo. galit tayo kay Gloria. Pwede mo bang pairaling galit? Ha? Oo. Kung galit ang pwede, magpapatayan sa Pilipinas. Libre na patayan. Naku po. Di ba? Oo. Kasi yun ang tinatawag na rule of law. Kaya hindi pwedeng pairalin ng isang tao ang galit niya sa isang tao, sa kapwa niya tao. Tama. Dahil merong proseso. Hindi ba? Oo. Yun, mali yun. Yan. Matagal na namin sinasabi yun. Oo. Nun ngang hindi kinakasuhan ni Dilima yan Di ba nakaupo na si Dilima? Di ba nagrally pa nga kami? Oo. Sapagkat ibinibiti nila yung yung pagsasampa ng kaso, kaukulang kaso sa mga dating administrasyon na kinukundina nila.
Magnanakaw. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Oo. Kailan nangyari yun? Pagkatapos natin mag-rally, tsaka lang sila, nung tatakas na si Gloria, pupuntang Amerika. Doon lang sila napilitang kasuhan, di ba? Hanggang ngayon, nandoon yung kaso. Anong klaseng hustisya yan? Kung ako presidente, hindi ko papayagang mangyari yan. Para makita ng tao, sumunod ang tao sa batas. Di ba? Kumilala sila sa batas. Wala na eh. Nauubos na yung kumikilala ng batas eh. Paano? Sila yung unang hindi kumikilala ng batas. Kaya tinutularan. Supreme Court, hindi kumikilala ng batas yan eh. Kinikilala niya pere. Naku po. Yan si Bersamin, no? Di ba? Oo. Yan sila Lionel, oh. Nagpapanggap eh. Si Chodorte. Alam mo yan si Chodorte. Attorney Teodorte, di ba? Initial niya T. Nakakatakot to ang panukala ni Isko Moreno. Ano? May panukala si Isko Moreno na yung Padre Paura palitan ng pangalan. Ba? Ipangalan na kay Chodorte. Bakit kaya? Ngayon, yan nakakatakot doon. Pagka ginawa mong kalye, pangalan ng kalye, yung pangalan ni Chodorte, hindi mo mabibigkas ngayon. Ano? Kasi di ba mga pangalan ng kalye, ay ba, Pablo Ocampo, hindi naman Pablo Ocampo, P. Ocampo. P. Ocampo. Di ba mga ganon? Pinobal. Ayan, Pinobal, mga P. Campa. Di ba? Florentino, mga ganon, di ba? Yung initial lang ang first name. Paano mo ngayon gagawing kalye yung pangalan ni Chodorte? Ayun. Ano magiging pangalan nun? Ayaw niya sabihin. Kung meron nga Arpapa. Diba? Ito, pag naging pangalan nito, kalye, ang magiging pangalan, T. Diba? T. Yan, sama eh. Di ba? Masama na tunog. Masama eh. Percy, Lapid, Fire! Percy, Lapid, Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Fire! Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po kami bukas. Maraming pong salamat. Ito po si Rose Navenar. Ito po naman si Peter Talastas. Happy birthday, Rose. O nga pala, no? Birthday ni Nakalimutan natin eh. Okay lang. Birthday po ngayon ni Rose eh. Ang hinihintay namin yung padala eh. Wala pa yung mga padala eh. Hindi, dugan muna natin ang awitin si Rose ha, bago tayo matapos. Ay total, birthday niya eh. Birthday po ni Rose Novenario, ang reporter ng Payagang Hataw sa Malacanang. Siya po naka-assign doon eh, na reporter. At syempre, kasama namin dito sa programa natin, no? Birthday niya ngayon kahapon, bati nga natin si Pilite. At naramdaman naman namin sa bandang hapon yung birthday. At sa Biyernes pa ulit, magpaparamdam pa ulit. Si Rose po ngayon, birthday. Magpaparamdam ako. Sasabihin ko ba kung ilang taong ka na, Rose? Oo. Ha? Ilan na ba?
49. Ba? 9. Hindi halata, no? Oo. Parang 48. Ha? 48 and a half. Iwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yan po ang aming madamdaming pagbati at taimtim at madamdaming pagbati ng happy birthday kay Rose Novenario. Percy, Lapid, Fire! Percy, Lapid, Papaalam na po kami. Maraming salamat at magandang yumaga. walang takot. Antabayanan po, susunod agad ang programa Ang Katapat at Karancho ni Manila Mayor Alfredo Lim kasama po si Miguel Hill. Kapag mayroong ano